iniiwan. Kaya ngayon sa taon ito, marami na naman ang nagiging bayani at sa susunod na taon, marami pa rin. Kaya we see na kailangan lahat ng Pilipino ay magiging bayani at mangyayari lang kung mamahalin natin ang bayan natin, ang ituring natin na lahat ng Pilipino ay kapamilya. Thank you, Tito. Pakinggan naman natin si... Yes, thank you, Tito. Pakinggan natin si Kuya Luis. Kuya Luis, paano po ba nagsimula yung Bayani Challenge? Paano nabuo yung konsepto in 2006? Well, it began right after the disaster in Panaon Island, where a handful of young people from Manila actually wanted to do relief. And when we got there, ang nangyari is, why don't we go reconstruction? So we started to build one house, the next, no? So yung mga bata, no, yung mga taga-Ateneo, may mga taga-Lasal, meron din mga taga-ordinaryong people na hindi ko sinasabi na extraordinaryo yung mga Atenista at saka taga-Lasal, no? But may isang grupo from Quezon City, nag-jeep sila. Wow. Took them maybe about 21 hours, no? Just to get to Panaon. In fact, there's a love story to that, no? Kasi by the time they arrived and went back to Quezon City after 5 days, yung dalawa doon ay nagkainlaban na. Ngayon mag-asawa na sila. In fact, every year they go to the Bayani Challenge. Kaya it's not just about helping, it's also about connecting, no? It was born out of the disaster and the desire of the young to be relevant. So from that, so dumami lang ng dumami. I guess naging exciting because I believe that the essence of the Bayani Challenge is to challenge the impossibility, no? Because it was almost impossible to bring people to Sulu. It was almost impossible to bring the rich to the depressed communities. And I guess if we are able to bring our people to the summit and tell them that it's not impossible for the poor to own a house and be secured in their own home that they can call their own, I think nothing can stop the Filipino. Thank you, Kuya Luis. Yes. Maganda yun, ha? Dati pala nagsimula sa relief operation lang itong Bayani Challenge. So from there. Ang laki na. Nung nakwento ka ni Kuya Luis na mayroon yata mga nagkainlaban, nag-react yung audience, ano? Ako nakangiti isa sa mga volunteers natin. Parang lalo silang naiganyo ka. Hindi ko may mga na-in-love din dyan. Ay! Love story talaga. Sige, man. Kay Miss Isa naman, ano naman ang pinagkaiba ng 2012 Bayani Challenge ng mga nagdaan na Bayani Challenge? Sa tingin ko tama si Luis, no? It's always been year after year challenging the impossibility. And I think when we went to Sulu, akala ng maraming tao it was already, parang nothing could beat that experience. But for me, seeing it happen in 5 provinces simultaneously, even for GK it challenged even our own limits kasi sanay kami na sa isa lang. But we realized na pag dinamihan mo pala, there's no shortage of heroism in this country. And even when I look at Occidental Mindoro, 4,000 people and mostly local. And when I went to Masbate po, one of the highlights of my trip there was, nakausap ko yung Vice Mayor ng Milagros. And sabi niya, alam mo, Isa, ang dami naming seminar na ina-attendan as mayors, vice mayors. Sinasabi sa amin, maging ama ka ng bayan mo. Pero nung dumating dito yung volunteers at sila yung naglinis ng park namin, sila yung nagtatayo ng bahay ng mahihirap namin, kami mismo nasabi namin sa sarili namin, bakit yung taga Milagros hindi ito nagawa? And sabi niya, the miracle of Bayani Challenge is now kami as a town, hindi nga namin challenge paano iahon yung Milagros eh. Ang challenge para sa amin, paano kami makatulong sa ibang bayan. And to me, that is Bayani Challenge. When you are able to show people, what can I do, not for myself, not for my own people, but for the others na mas nangangailangan. And if we do that for the whole country, yun na yung bayan na pinapangarap natin. And that's what the challenge is all about for us. Maraming salamat. Isa, nabanggit mo yung Milagros. Puntahan natin si Mayor Nati. Baka pwede pong ibahagi ni Mayor yung mga karanasan na naganap po doon. Marami pong nangyari sa amin. Mula nung dumating yung GK sa bayan namin, nagkaroon ng parang participation lahat ng tao, especially doon sa community. Yung mga pag-prepare, yung the untiring effort, lalo na nung aming GK coordinator for the province, I would like to mention him, in the person of Judge Egmedio Campuzano, na walang pagod sa kaka-prepare for this GK Challenge 2012. And he has to go, pumupunta sa iba't ibang parte ng
na iba't ibang munisipyo sa not only in Milagros but also in Uson, Mubo, and Aruroy na walang kapagod-pagod, any hour pumupunta sa amin, any time of the day available siya just for this GK challenge. So nakikita mo doon yung effort, everyone is collaborating just for this Bayani Challenge to make it happen, at napapakita din natin na yung mga tao kayang magtulungan. Yun nga, parang nagiging isa tayong pamilya para matulungan natin at mapag-isa, actually. Because of this Bayani Challenge, nagagalaw lahat ng sectors of community. Walang mahirap, walang mayaman. Basta nandoon ang spirit of bayanihan. Tama yan, Mayor. Thank you. Ngayon, pupuntahan naman natin ang isa sa mga sites ng Bayani Challenge. Pakinggan natin at panoorin ang Amlan, Negros Oriental, isa sa mga sites this year for Bayani Challenge 2012. Balita ko, marami din tayong mga volunteers doon ngayon. So, panoorin po natin itong video na to. On behalf of the municipality of Amlan, I would like to welcome you all to the Bayani Challenge 2012 Amlan Karuna. I expect this Bayani Challenge to be more, parang more bloody and more effort talaga in doing the House Bill. Kasi for the past 2 challenges that I have joined, yung mga sites, hindi ganito kahirap puntahan. Grabe yung sacrifice. Pero I think it would all be worth it. Kasi kahit hindi namin kilala kung sino yung bibigyan namin, it would be a fulfilling purpose. Well, we hope to get as close as we can to finishing the house. I think this year we're going to try and finish 2.5. Last year we came super close. It's also a really good team builder for us, so it's a great opportunity for the team to get out of the office. Ibabalik muli karangalan natin. Manalig ka lang sa bayan natin. Really a heartwarming experience because we get to help a lot of people who are in need, and it's nice that we get to interact with other people who have the same passion like us to help other people. It's not about what we expect from GK, but I guess what GK could expect from us, because I think what Kawad Kalinga can expect from everybody else who's volunteering here is actually the heart that comes with the passion that you give back to your country, because this is something that I think is lacking, and I'm happy that we see that there are a lot of people, and they said that there were about 1,800 volunteers. Maibabalik muli karangalan natin. Manalig ka lang sa bayan natin. Kahit kailan man mawawalang maniniwala sa ating bansang tunay na pinagpala. Maibabalik muli karangalan natin. Manalig ka lang sa bayan natin. We have a tagline for the people of Amlan. It's a wish for our municipality na wala unsay squatter, walay amlanganon na squatter sa Amlan. And I think we are starting to realize this. And thank God, Nita ang Gawad Kalinga to help us realize. Thank God to the volunteers who have shared their efforts, their resources for the realization of this dream.
Ayan, nakita natin ang ganda ng mga nagaganap doon sa Amlan, Negros Oriental. No? Ngayon, live, makakausap natin yung mga volunteers dyan sa Amlan, Negros Oriental. Hello, Amlan! Magandang gabi! Hi, Amlan! How are you tonight? Dito sa Amlan. Ayan, si Coach! Hello, Carl. Ayun, ayan si Coach. Kamusta tayo dyan sa Amlan, Coach? Maayos na maayos dito. Actually, kakatapos lang ng napakahabang boodle fight na ginawa dito sa may Amlan Plaza. May 50 meters na boodle fight uling ginawa dito. Wow. Dahil yung mga volunteers natin ay pagod na pagod sa pag-house build, sa pag-environment build, sa community health, saka sa school build at paraisong pambata. Siyempre, parang hiyang na hiyang ka dyan sa Amlan, Coach, At talagang boodle fight yung pinag-uusapan natin. Ilang volunteers tayo dyan sa Amlan ngayon, Coach? Yan, mahigit 2,000 volunteer din ang nandito ngayon sa Amlan. Kasalukuyan ay nagpa-party-party sila sa Kalinga Nights natin. Wow! Ano nangyayari sa Kalinga Night dyan, Coach? Bale, kanina kakatapos lang po ng ating Unity Dance. At pagkatapos nun, merong surprise na boodle fight na pinipel sila Mayor para sa ating mga volunteers. Okay, tama-tama kasi mamaya makikita din natin yung Unity Dance all over the country. So sana busog sila sa boodle fight dyan. May tanong ka, Coach Gio, kay Coach. Okay, Coach, pwede mo bang i-recap yung mga kaganapan kanina no, dun sa mga builds na ginawa nyo ngayong day 1 pa nga lang dyan? Day 5 na Ayan. Day 5 pala, sorry. Oo. Bale, meron kasing iba't ibang mga hometown services na ginawa sa iba't ibang barangay. Bale, meron tayong house build na halos mga 25 bahay po yung kasalukuyan pong tinayo nitong Bayani Challenge natin. Tapos po, yung bawat mga elementary school saka high school po sa buong Amlan ay pininturahan po. So, ngayon po, sobrang makukulay na po yung mga eskwelahan dito. Tapos habang pinipinturahan din po, yung mga bata naman is nagkakaroon po ng mga feeding program, ng mga palaro po ng mga volunteers. Tapos, pag maaga naman, may mga nangyayari rin po na environment activities saka community health. So, blow by blow talaga yung mga activities na nangyayari dito araw-araw. Coach na coach. Blow by blow. So tama, narinig natin kay Coach na hindi lang pagtatayo ng bahay na nagaganap dyan sa Amlan. Para sa mga manonood po, yung Amlan, north of Dumaguete po yan, Coach, tama? Yan, bale, tama ka. North of Dumaguete. Thank you. May mga questions tayo, Coach. Isa pa siguro, Coach. Sino-sino yung mga partners natin dyan sa Amlan na tumulong sa pagtatayo ng mga communities this year? Yan, siyempre po, bale po yung sa ating village, kasama natin yung San Miguel. Bale po sa communications natin dito, kasama natin yung Smart. Tapos po, bale, may mga local partners din po tayo, nakakatuwa lang din dito dahil marami pong mga resources po na naibahagi. Yung mga iba't ibang business sector po na dito nakabase sa Negros Oriental. Kaya po, marami pong mga surprises po na nakuha yung mga tinulungan natin saka yung mga volunteers. Coach, natatanong nila no, kung ano ba talaga yung naging ibig sabihin ng volunteerism at bayanihan para dyan sa area ninyo? Yan, bali po yung nangyari po talaga dito, sinabi nga nung isang gabi dito na parang more than painting the houses or the school, they are painting the faces of the people. But not literally, they are painting yung smile pa, yung hope dun sa mga mukha ng mga taong natulungan. So, kaya ngayong gabi po, lahat ng mga tao na natulungan po, nagpapasalamat, kaya po nagkaroon ng boodle fight din ngayong gabi. Yun, painting the smile ba? Kay daghan ba nagtaga mga Bisaya sa Negros. Thanks, Coach. Oh, may question tayo kay Coach. Oh, Coach! May tanong ako, nung buong experience nung Bayani Challenge mo dyan, ano yung difference from this year sa last year? Yan, talagang embracing the challenge talaga tong Bayani Challenge na to. Kasi alam natin na mas malaki ba itong ginawa natin, tapos siguro yung comparison sa mga past Bayani Challenge, mas marami po ngayon yung mga volunteers natin na local. So, yung lahat ng 8 barangay dito po sa Amlan, meron pong at least mga 2 teams na kasama.
And actually, si Mayor nga is every lunch po, doon siya nagla-lunch sa mga volunteers natin doon sa House Build. Maraming salamat. Coach, ang natanong niya, gaano katagal na ba yung partnership sa Amlan? Or parang, pag ngayon na nandiyan ka, parang tagal-tagal mo na dyan, at napakasaya mo, at napaka-familiar mo dyan sa Feel na feel ka dyan, coach. Good job. Talaga? Ayan, actually, nagkaroon talaga ng stronger